Magandang araw mga kabayan. Alam niyo kabayan, dito sa una ko nakapanood dati sa sa YouTube. Mayroong mga nagdedebate na tungkol kay Jesus, ang pinagdedebatehan nila yung kung si Jesus ba ay tao o Diyos. Ito malimit yung mga nagdedebate yung mga iba't ibang sekta ng relihiyon katulad ng sa mga Kristiyano, merong iglesia ni Cristo, mga born again, mga dating daan, yung malimit yung dating daan. Tapos yung meron ding nakahalo na mga Muslim din na nagdedebate sila kung si Jesus ba ay tao o Diyos. Ayun, dito meron ako dito yung naka-install na yung kang Bible dito sa cellphone. Ito, bakit nga ba yung si Jesus doon sinasabi nga sa Bible na siya ay Diyos? Ito kasi may sinabi kasi si Pablo. Ito mababasa niyo doon sa Pilipos, mga taga Pilipos 2:7. Tama ang sabi dito, sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya diyan diyan sa Bible, pinatunayan na ibig sabihin si Jesus siya ay dati siyang Diyos diyan. Yan ang pagkakapaliwanag ni Pablo, ni Saint Paul dun sa Biblia, sa Bagong Tipan. Dito naman sa Juan 1:1, dito naman pinatunayan din ni Juan. Ito Juan 1 tapos 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Diyan ang pinatutungkulan naman ni Juan. Ayon kay Juan, ang salita diyan ay si Jesus. Tapos sa huli nga ay ang salita ay Diyos. Kaya diyan pinatunayan ni San Juan na nakasulat nga diyan sa Biblia na yung salita ay Jesus ay Diyos. Tapos nga kung dun sa Juan pa rin 1, ibaba natin doon sa 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Talagang ipinagdiinan diyan na yun yung salita ay naging tao. Kaya yung si Pablo, at saka diyan yung sinabi ni Pablo na siya ay dating Diyos, hinubad niya ang pagiging Diyos, at saka itong si kay Juan, na ang salita ay naging tao, na pinatutunayan dito na si Jesus ay dating Diyos na naging tao. Ngayon din naman kaisa din naman sa sinabi ni Juan. Ngunit dito naman kung atin naman pagbabasihan yung mismong salita ni Jesus. Dahil kasi si San Pablo, sinabi niya nga na si Jesus nga ay dating Diyos na hinubad niya ang pagka-Diyos at siya naging tao. Ito yung sinabi rin nga ni Juan, na siya nga ay dati ring Diyos, na dahil nga siya ay salita at ang salita nga ay Diyos at nariyan dito sa atin. Ngayon, ay ang ating pagbasihan naman yung sinabi ni Jesus. Ano ba yung sinabi ni Jesus yung siya ay nabubuhay pa? Kung ano siya. Tulad tingnan niyo dito makikita niyo yun sa Lucas 13. Dito umpisa natin sa 32. Yung nagtuturo siya, sabi niya,
Subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa lalaking iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas, at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat magpatuloy ang aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Kaya yun, dito naman, ayon naman kay Jesus, ang pagpapaliwanag niya ay siya ay isang propeta. Puntahan naman natin dito sa sa Mateo. Ito sa Mateo. Dito sa 28. Mateo 20 sa 28. Ano sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Sa 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. O, tingnan niyo doon. Ang doon nakasulat sa na ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili ay siya ay anak ng tao. Ang isa pa yung yung pakilala din ni Jesus sa kanya nung kinukwento niya yung magaganap na 'di ba yung kinukwento niya sa kuwa na kung ano yung mangyayari sa kanya, katulad ng 'di ba si Jesus ay magbabalik ulit dito sa lupa. Pagkatapos na siya umakyat sa langit, siya babalik uli. Ngayon sinasabi niya na kung ano pa rin ang pagkakapakilala niya sa kanyang sarili. Kita ninyo, basahin niyo dito sa Mateo 24:37. Umpisan muna natin sa 36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Kaya diyan sinasabi ni Jesus, kahit pala yung siya nakagaling na dun sa sa langit, siya dito muna siya pumunta sa lupa, tapos sakit nga siya sa langit, tapos babalik ulit dito sa lupa. Kaya nga siya babalik dito sa lupa, ayun yung tutugisin niya yung Antichrist. Pero yung pagpapakilala ni Jesus sa kanya sarili ay siya ay anak ng tao. Doon talagang ipinagdidiinan ni Jesus na siya ay anak ng tao. Kaya kaiba yung sa sinasabi na yung na ni Pablo at saka ni Juan, na siya nga ay dating Diyos na naging tao. Kaiba dahil kay doon pinapatunay ni ni Jesus na nung siya narito sa kuwan, siya anak ng tao at umakyat sa langit, anak pa rin siya ng tao. Pagkatapos siya ay bumaba nga rito ayon sa kwento niya. Kaya nga siya ay babalik ay para tugisin niya yung yung Antichrist. Pero ang pagpapakilala pa rin niya sa kanya sarili ay siya ay anak ng tao. Tapos tingnan niyo dito sa Mateo 25, yung sa kahuli-huli ang araw, yung kinukwento ni Jesus, yung kanyang sarili sa kahuli-hulihan. Tapos dito tingnan niyo sa Mark, yun yung makikita niyo sa Mateo 25 sa 31. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel, upo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tingnan niyo yun siya ang doon, uupo na nga siya doon sa trono ng kaluwalhatian. Pero pinagdidiinan pa rin ni Jesus doon. Tapos na yung kanyang yung kanyang mission ay tapos na. Kasi uupo na nga siya doon sa kanyang trono.
ay doon na nga yung tatawagin na yung mga tao, pagbubukod-bukurin ng mga tao, yung mabubuti at saka mga masasama. Tamang pakilala pa rin doon ni Jesus. Siya ay anak ng tao, kasama na yung mga anghel at uupo na nga siya doon sa kanyang trono. Pero ang pakilala niya sa kanyang sarili ay siya ay anak ng tao. Doon naman sa yung ang minsan kasi ang pinagbabasihan din ng pagiging Diyos ni Jesus yung bagang dahil sa tinawag na anak ng Diyos. Marami kasing beses din na na tinatawag siyang anak ng Diyos, kaya tuloy nangyari lumabas na siya ay Diyos. Kaya dahil yun nga ang pinagbabasihan yung salitang anak ng Diyos. Pero kung tingnan ninyo hindi kasi rin pwedeng pagbasihan yung salitang anak ng Diyos, dahil kasi dito sa sa Biblia, marami kasi dito na sinasabing tinatawag na anak ng Diyos. Tingnan niyo dito, basahin natin sa Job 2. Sa Job 2:1. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tingnan niyo sabi muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Pero mo yun, mga anak, ang dami, ibig sabihin napakaraming anak ng Diyos. Kaya hindi pwedeng pagbasihan yung kapag nabanggit na anak ng Diyos dun sa kasulatan ay Diyos na, dahil kung tutuusin ang daming Diyos na lalabas dyan. Kaya hindi pwedeng maging basihan yun. Tapos tingnan niyo dito sa mababasa rin ninyo dito sa Jeremias. Tama sa Jeremias 31:9. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay kong pabalik. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa patag na landas upang hindi sila madapa. Sapagkat ang Israel ay aking anak at si Ephraim ang aking panganay. Tingnan niyo diyan yung palang Israel ay kanyang sinabi nga yung mismo ng Diyos na naglikha sa atin. Ay sinabi niya yung Israel ay kanyang anak. Ang dami ng mga Israel, mga Israelita. Pero mukha niya palang mga anak yan. Tapos meron pa siyang panganay. Ayun si Ephraim. Kung ngayon ang unang nilikha ng Diyos ay si Adan. Ibig sabihin, mas nauna pang tinawag si Ephraim. Kasi dito sinasabi ng Diyos na naglikha sa atin si Ephraim, yun ang kanyang panganay. Tingnan nga natin si Adan. Yan, tingnan naman natin dito si Adan. Si Adan naman ay mababasa ninyo dito sa Lucas 3 dito sa baba sa 34. Dito binabanggit dito yung lahat ng mga sinusunsong kasi dito yung mga lahi. Tingnan nyo, yung umabot na yung kay Abraham, bago Tera, Nahor, Sirog, Reo, Peleg, Eber, Sala, Kainan, Arpaksad, Shem, Noe, Lamek, Matusalem, Enoch, Jared, Mahalalel, Kenan, Enos, Set, at si Adan na anak ng Diyos. Pero nyo si Adan pala tinawag dyan na anak ng Diyos. Pero dun nga sa Jeremias ay tinawag na si Ephraim na siya pala yung kanyang panganay. Kaya bagamat siya ng unang nilikha ng Diyos na tao, ay si Ephraim pa rin ang unang sinabi na panganay. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Pero siyempre ang Diyos nang nakakaalam na yun, dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kaya yung salitang anak ng Diyos, hindi pwede rin pagbasehan yun. Na pag sinabi sinabi sa kasulatan na anak ng Diyos, ay Diyos nga. Dahil kasi kahit man si Jesus, sinabi niya tayo yung mga anak ng Diyos. At paano ikaw magiging anak ng Diyos? Tinuro din ni Jesus na ikaw nga ay kailangan maging matuwid. Kung kailangan maging matuwid ka para ikaw ay tawagin na anak ng Diyos. Ay si Jesus naman ay matuwid na, kaya siya ay
anak ng Diyos. Kaya kung ikaw, kahit sinong tao dito na na kung ikaw ay matuwid, ikaw ay tatawagin na anak ng Diyos. Ganyan. Kaya nga yung salitang anak ng Diyos, hindi pwede rin yung maging saligan na pagiging Diyos. Ay kahit nga si David, sa mababasa niyo sa 2:7, sinabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na si David kanyang anak. Si Solomon, mababasa ninyo sa lumang tipan, ay binanggit din na kanyang anak si Solomon. Kaya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay maraming tinatawag na mga anak. Ngayon nga, dahil nga sa malabis na ng mga Kristiyano, hindi naman lahat ng Kristiyano, kasi meron din Kristiyano na naniniwala si Jesus ay tao. Katulad ng Iglesia ni Cristo, naniniwala sila na si Kristo nga ay tao. Dahil ayun talaga ang sinasabi ni Kristo. Kaya kung katulad yung sinasabi ng na yung iba na katulad si Pablo, mas ang nangyayari kasi doon sa mas pinapaniwalaan nila yung si Pablo. At saka yung si Juan. Ayun ang nangyayari kasi sa iba. Pininiwalaan nila kung ano yung sinabi ni Juan. Hindi kagaya na yung mismong sinabi ni Jesus. Kung ano pagpapakilala niya sa kanya sarili, na siya yung narito po sa lupa, ang pagpapakilala niya, yung kinukwento niya kanya sarili, na siya ay anak ng tao. At pagkatapos yung siya ay umakyat sa langit, ang pagkilala pa rin niya sa kanya sarili, siya ay anak ng tao. At nung niya siya ay babalik siya dito para nga tugisin niya yung iglesia, yung Antichrist, ay ang pagpapakilala pa rin niya sa kanya sarili ay siya ay anak ng tao. At ngayon, ilang beses bang binanggit ni dito pa ulit-ulit sa bagong tipan na sinabi ni Jesus na siya ay anak ng tao. Ay dito nga binilang ko umabot nga ng humigit kumulang sa 82 na beses. Pero mo sa daming beses na pinagdiinan dito sa bagong tipan na sinabi ni Jesus na siya ay anak ng tao. Dahil kasi kaya naman nangyari yun, dahil nga sa mga salita at sa mga nakasulat sa Bible na anak ng Diyos, ay ngayon doon nga, dahil nga sa malabis na pagmamahal, dahil sa mga himala niya dito sa katulad siya ay nagbuhay ng patay, lumakas sa tubig, mga katungin pinagaling niya sa isang iglap, ang bulag dinilit niya yung mata. Ayun na dahil yun yung sa paghanga sa kanya at labis na pagmamahal, kaya siya yung ginawa na Diyos ng mga pinaniwalaan siya na siya ay Diyos. Bagamat si Jesus wala naman siyang sinasabi na siya ay Diyos. Pero kung tutuusin naman, sinabi naman ni Jesus, yung kanyang mga ginagawa na yan, ng mga himala, hindi naman siya ang gumagawa. Kaya sinabi rin ni Jesus ayon sa kanyang mga turo na ang kanyang mga gawa ay hindi siya ang gumagawa, kundi yung Ama na nagsugo sa kanya na siyang gumagawa. Kaya inamin niya, dahil lahat naman ng mga sugo ay na mga gumagawa ng himala ay hindi naman sila talagang gumagawa. Kita nyo si Moises. So Moises, kapag kasi ay yung hinatin niya ang dagat, ito nyo yun, ay tumingala siya sa langit. O sino naghati ng dagat? Hindi naman si Moises kundi ang naghati ng dagat ay yung Diyos na nagsugo sa yung nagsugo sa kanya. Pagkatapos yung ibang mga propeta, yung si Jesus nagbuhay ng patay. Yung ibang mga propeta ng mga nauna, yung sa lumang tipan, nakakapagbuhay din sila ng patay. Nakakapaglinis din ng mga kitongin. Yung mga bulag na imumulat din nila ang mata. Kaya ganyan talaga hindi lang si Jesus ang may kakayahan na yun. Dahil at lahat naman ng kakayahan na yun hindi naman sila mismo ang may gawa, kundi ang naggawa na yun yung nagsugo sa kanila. Ay kung si Jesus nga ay nagbuhay siya ng patay, ayun si Elias nakapagbuhay din ng patay. Nakapagbuhay katulad yung ng binuhay ni
ni Elias na patay, yung bata na namatay. Ay binuhay niya. Tama dito sa unang mga hari, yung si Elias, nakapagbuhay din siya ng patay. Marami yung na himala tayo. Si Elias, tama dito sa mababasa niyo yan dito sa unang mga hari 17:22. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Hindi yun Kaya lahat ng mga sinugo ng Diyos, niya ay may mga himala na nagagawa. Pero ang mga himala na yan, hindi sila mismo ang nagagawa na yan, kundi yung Diyos na nagsugo sa kanila. Okay, ayun nga, tingnan niyo kung dito pa nga sa kung pagbabasihan natin, ilan ang nabuhay na patay ni Jesus? Ilan lang ang kanyang nabuhay? Meron pa nga dito propeta dito sa lumang tipan. Hindi ko na lang maalala kung yung kusang bilang doon. Ay isang hukbo nga, isang hukbo na matay. Isang hukbo. Ay ngayon yung isang hukbong yun inabuhay niya. Ay gaano karami yun? Kaya yun yung pagbabasihan lang natin sa bilang. Ilan ang nabuhay ni Jesus? May nabuhay siyang bata. Tapos yung isa, yung si Lazaro. Dalawa. Ay mayroong nabuhay dito yung sa lumang tipan. Mayroong isang propeta dito na isang hukbo kanyang nabuhay. Pero yun yung himala kasi sadyang ganyan. Sadya na yan na talagang ibinigay pinagkaloob yan ng Diyos dun sa kanyang sinugo para naman ang mga tao ay maniwala na may Diyos. Kasi nung panahon nung una kasi ay ang mga tao sobrang mga matitigas na hindi sila naniniwala dun sa taong yun na siya ay talagang isinugo ng Diyos. Kaya kailangan pa ng himala para talagang sila ay maniwala. Kaya maswerte pa nga yung mga tao na yung mga hindi na kailangan ng himala, sila madaling maniwala, kaya sila yung mas masuswerte. Kung pagbabasihan mo yung mga naniwala doon kay Jesus dahil sa himala, at yung mga naniwala sa ngayon na hindi naman sila nakakakita ng himala, mas mapalad yung mga tao ngayon na hindi naman sila nakakita ng himala pero sila naniniwala sa Diyos. Yun ang mas mapalad yung mga yun. Ay doon nga sa yung kung magbabasihan din niya yung himala ng meron niyang isang propeta na kahit patay na ay nakakapagbuhay pa ng patay. At yun mababasa niyo yun dito sa tingnan niyo merong propeta na merong propeta na patay na pero nakaya pa niyang magbuhay ng patay. Pero yun, nakalibing na yung propeta na yun, ay nakapagbuhay pa siya ng patay Gaano ka galing na yun? Ito ninyo, ito yun siya, mababasa niyo yun doon sa ikalawang mga hari 13 sa 21. Tingnan ninyo, minsan may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay, Bironyos, na sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ay Bironyos yun si Propeta Eliseo, ayun ay kalansay na, nakalibing na yon, kalansay na, ay nagawa pang makabuhay ng patay. Pero gaano ka na yun? Ang mga propeta kasi, yung mga sinugo ng Diyos, sila ay sadyang pinagkakalooban ng mga himala. Dahil kasi nung panahon nga kasi nung una, ang mga tao ay sobrang katigasan. Yung nagiging sarado ang utak. Yung tingnan mo, kahit na halimbawa, ito nga ay salita na ng Diyos, ay hindi sila naniniwala. Dahil nga, yun nga, ay mayroong mga tao na sarado ang utak. Ay kahit nga yung panahon ni Propeta Muhammad, yung propeta ni Muhammad, ang mga tao noong una talagang hindi siya naniniwala.
Ay hanggang sa sinabi nga yung nagtuturo nga si Propeta Muhammad, ayaw nilang maniwala. Alam mo sabi ng mga tao, ay maniniwala lang kami sa iyo Muhammad, kung Propeta Muhammad, kung ano, kung yung buwan ay mahahati mo. Oh. Ay kaya yung kasi yung mga panilita na gayo, yun ay talagang ibig sabihin, yung sarado na kanilang utak. Kumbaga sa kaway sa tingin nila ba talagang ang hinihinging himala ano yung buwan ibig sabihin talagang mga sarado na ang utak na yun. Kaya tingnan mo ang nangyari, sinabi niya ang kinausap ng Diyos, ang kinausap ni Propeta Muhammad ang Diyos. Sinabi niya yung yung gusto ng mga tao. Ngayon sinabi naman ng Diyos sa kanya na kahit naman hatiin ay ang buwan, ang mga yan naman hindi pa rin maniniwala. Pero nakiusap naman din si Propeta Muhammad nung kung maaari ipakita sa kanila. Kaya anong nangyari? Nahati ang buwan. Nakita nila mismo yon. Pero ano nangyari? Pagkatapos nilang kawan, nung makita na nilang mahati ang buwan, nabiyak sa gitna ang buwan, naghiwalay, at pagkatapos ay pinag-uli-uli. Ay ngayon na yung nangyari, yung matapos na nilang mag-uli na uli ang buwan. Alam mo nangyari? Ang sabi ng mga ay baka tayo lamang minagic. Minagic lang. Dahil ganun talaga yung nung panahon talaga ng una, kailangan talaga ng ng mga himala. Kasi mayroong talaga mga tao, talagang mga sarado na. Pero biro mo kahit nakakita sila ng himala na ganun, ay hindi pa rin sila nga naniwala. Na yun nga sinabi ng Diyos kay Propeta Muhammad na kahit nga magbigay sila kanila ng himala, hatiin ang buwan, ay hindi pa rin sila maniniwala. Kaya ganyan nga yung nangyari. Hanggang sa nga yun yung mga taong yun, ng mga naglalakbay na yun, ang ginawa nila ay nung makaraan ng isang linggo, ay meron naman na dumaan ng mga kuwan, yung manlalakbay, may dumaan. Ay tinanong nila doon kung nakita nga rin nila na kung yung buwan nga ay baka naman sila minamagic lamang. Kaya nung makailang linggo nga ay dumaan yung mga malalakbay, tinanong nila kung nakita nga nilang ang buwan ay nahati. Ay sinagot naman sila na yung mga malalakbay na nakita rin nga nila, at sila nga ay nagtaka kung paano nga nangyari. Pero mo nangyari hindi pa rin sila naniwala, at ang naisip nila baka naman ang mga ito'y na magic din. Kaya ganun kasi yung mga tao, nasa dyan sila yung mga yung kang hindi sila naniniwala, kahit anong gawin mo, hindi sila naniniwala. Ay ngayon, dito naman kay Jesus nga, dahil nga doon sa malabis niya pagmamahal nga sa kanya, dahil nga tinawag nga siya na yung anak ng Diyos, ay kaya ang inisip ng iba na siya nga ay Diyos. Pero kung tatanungin naman natin si Jesus at pagkukulan natin yung kanyang pansin, yung kanyang mga sinabi, na pagpapakilala niya sa kanyang sarili nga ay siya ay anak ng tao. Na kahit nga siya ay nakaupo na doon sa trono, ay yung kinukwento na yung mangyayari sa kanya, ay siya ang pagpapakilala pa rin niya sa kanyang sarili ay siya ay anak ng tao. Kaya naman dito sa sa Quran ay inalis na yan yung dito sa Quran, inalis na yan yung salitang anak ng Diyos. Kahit nga yung yung salitang ama ay inalis na rin. Dahil kasi itong Quran, itong Quran, ito kasing Quran, ito yung huling kapahayagan. Yung mga nauna kasing kapahayagan na yung ipinadala ng Diyos dito sa sa mga tao ay yung pinagsama-sama diyan sa Biblia. Yan ang Biblia kasi yan noong una 72 books yan. Tapos ginawa na wari ko naging ginawa na lang 66. Yan kasi mga iba't ibang mga kasulatan na pinagsama na lang sa isang libro. Tapos tinawag nga yan na Biblia. Yan yung mga naunang mga kasulatan. Ngayon yung huling kasulatan ay pinadala ng Diyos sa mga tao. Ang naghahawak naman ito ay ang mga Muslim. Ito ang tawag naman nila ay Quran. Yan Quran. Ang Quran naman ay iba't iba yan. Yan mismo ang Quran kasi yan ang original niyan nasa narito sa Saudi Arabia sa Madina. Makikita nyo yung original niyan. Yan ang ginawa ng ng mga Muslim.
na ano yan, inilagay yan, dinisplay din yan yung original, mayroong nakasulat sa mga balat ng puno, balat ng hayop, sa kung saan mga nakasulat yan na ano. Tapos ngayon yun nakadisplay, kung gusto nyo makita diyan sa Matina, diyan yan nakadisplay pa hanggang diyan. Kaya natin yung ano, yung mismong original. Tapos ito yung huling kapahayagan. Pagsapit nga ng ano nitong sa huling kapahayagan, huling kasulatan na ipinadala ng Diyos sa atin, na ito nga yung hawak ng mga ano, ng mga Muslim. Ayun nga yung Quran, ay kung nung panahon ng sa unang kasulatan sinasabi na yung lahat ng mga batutuwid ang tinatawag na anak ng Diyos. Tapos ang tawag nga sa kanya sa Diyos ay Ama. Ayun dito, pagsapit ng Quran binago na, inalis na. Kasi kaya naman inalis yun, dahil kasi ang nangyari kasi sa pangunawa ng mga tao sa pagsasalin-salin ng lahi, ang nangyari kapag ang tawag sa kanya ay Ama, lumalabas na meron siyang anak na Diyos din. Kaya dito sa ano, yung anak ng Diyos inalis. Kaya nga dito pagka mabasa nyo sa Quran, kapag binabanggit si Jesus dito, dahil si Jesus ay marami din beses na binanggit dito sa Quran. Si Jesus, ang tawag naman dito kay Jesus sa salitang Arabic ay Isa. Katulad sa Diyos, ang salitang Arabic na wikang Arabic sa salitang Diyos ay dito sa Bible ay Yahweh. Dito naman sa Quran, ang tawag naman ay Allah sa wikang Arabic. Ang kaibahan nga lamang dito sa sa Islam, ayun nga ang tawag sa kanya, lahat ng Muslim sa buong mundo, saan ka man pumunta, ang tawag sa kanya ay Allah. Hindi gaya dito sa sa mga Kristiyano, na ang ibang Kristiyano ay ang iba't iba ang mga tawag. Merong ang tawag ay Jehovah, merong Yahweh, merong Ama, merong iba ay siyempre sa iba ay Amerika, Father. Kaya ganun na iba't iba ang tawag. Ngayon, siyempre dahil nga sa pagkakaiba-iba, nagkakaroon nga na yung pagkakabukod-bukod. Kaya ang ginawa ng Diyos, binago ng Diyos na aalisin na yung pagtawag sa kanya ng Ama, yung anak ng Diyos. Kaya dito malimit, binabanggit na si Jesus ay anak ni Maria. Ang anak ni Maria. Kasi yung pag sinabi kasing anak ng Diyos, ay nangyayari, ang Diyos ay meron siyang anak. Ay ang Diyos naman hindi naman siya nag-aanak, kundi siya naglilikha lamang. Kaya yun ang nangyari. Dahil bagamat dito sa Biblia ay maraming yang tinawag ng Diyos na anak ng Diyos, pero nangyayari kasi sa iba ay ang pinatutungkulan lamang nilang anak ng Diyos, ang pinagtutuunan ng karamihan ay si Jesus. Pero kung susuriin nila, ay marami dito tinawag na anak ng Diyos, pero hindi pa rin nila naunawaan yun. Dahil nga kasi ang tao nga na yung mga ibang Kristiyano, bagamat may mga ibang Kristiyano naniniwala na si Jesus ay tao, katulad ng mga iglesia ni Cristo, ay yung ibang mga Kristiyano na pinaniwalaan nila si Jesus ay Diyos, dahil nga si anak ng Diyos, ang pinatutungkulan lang na kasi nila dito na na anak ng Diyos ay si Jesus. Bagamat maraming tinawag na may panganay na pero ang pinatutungkulan lang nilang anak ng Diyos ay si Jesus. Yun ang dito yung si Jesus naman, pinakilala nila dito yung ang Diyos. Dito sa makikita nyo sa Juan 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila. Dito kausap niya si yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesus na iyong sinugo. Dito pinakikilala ni Jesus habang kausap niya ang Diyos na naglikha sa atin, na pinapakilala niya na yung Diyos na nagsugo sa kanya, yun ang iisang tunay na Diyos. Yung kaya si Jesus na rin ang nagpakilala, yun ang tunay na Diyos.
Tapos dito naman sa pagdating naman dito sa 5, dito marami din ang nag-iba rito yung dahil kasi yung sa lubos na pagmamahal at pagkilala kay Jesus, dito marami din ang tingnan niyo dito sa 5 ha. Dito ay sa Juan 17:5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. So dito marami din ang ang dito ay nagdiinan din ng mga ng pangunawa dahil nga dun sa matindi ng pagmamahal sa paghanga kay Jesus, ay dito lalo na silang humanga dahil kasi dito nga ay kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Ibig sabihin si Jesus pala dito ay bago pa likhain ang daigdig, naandun na siya, kasama na siya ng ng Diyos. Kaya ngayon yung mga ibang relihiyon ay mas lalong lubos na humanga sa kanya. Dahil ibig sabihin nauna pa siya kay Adan. Nauna pa siya sa daigdig, nauna pa siya. Kasama na siya ng ng Diyos. Kaya doon para bang nagdiina na ay talagang si Jesus nga ay Diyos. Pero may kasama na nga siya ng Diyos yun ang isa rin dito na mga tao talagang naniwala na siya ay Diyos nga. Pero meron pa nga palang isa na isang nga ngayon yung isa pa na binanggit din si Jesus. Na doon din ang mga tao na para bagang humanga kay Jesus at saka siya ay naniwala na si Jesus nga ay Diyos. Ayon sa kanila lang paniniwala. Tingnan mo, dahil kasi nga yung sa pagbabasa minsan kapag talaga hindi na at ang nagiging unawa ay iba. Tingnan nyo dito makikita nyo sa Juan 8. Sa Juan 8, mag-umpisa dito tayo sa 56. Yung si Jesus noon ay nagtuturo siya sa mga tao. Tapos ngayon, mayroong mga tao na naman na hindi naniniwala sa kanya. Kasi nga nung panahon nung una, kasi ang mga tao ay ang pinaniniwalaan at kinikilala ay yung si Propeta Abraham. Kaya ngayon ay sinabi ni Jesus ganito. Tayo. Sa 56 tayo mag-umpisa. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malamang niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya ay nagalak. Dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Kaya naman si Jesus ay sumagot, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Biro nyo yung yung salitang yun, doon na nabanggit nga kanina si Jesus, sinabi nga ni Jesus na bago pa likhain ang daigdig, ay siya naando na. Ay ngayon, mayroon pa siyang binanggit nga dito sa Juan na bago pa nga si Abraham, ako na. Yun binanggit. Ngayon, kaya nagtumibay ngayon ng mga kuwan. Si Jesus pala ay talagang naandyan na pala noon, kasama talaga ng Diyos. Ay sinawag pa nga siyang anak ng Diyos. Di siyempre Diyos nga siya. Ay nauna pa nga pala siya doon kay Abraham. Ngayon, tingnan naman natin dito kung ano yung sinabi mismo ng Diyos. Tingnan naman niyo dito. Ibig sabihin nung si Jesus ay hindi pa nga hindi pa siya bumababa rito sa lupa, di ibig sabihin na andun siya sa langit. Di siyempre kasama siya ng Diyos na naglikha sa atin. Na tawag nga dito sa Biblia ay Yahweh. Kasama siya ni Yahweh doon nasa langit siya. Tingnan ninyo sa labis sabi ni Yahweh. Dito mababasa ninyo yan sa Deuteronomio 32:39. Alamin ninyong ako ang Diyos. Oo.
ako lamang, maliban sa akin ay wala ng iba pa. Oh, tinan nyo diyan, kasama, ang nagsasalita diyan ay si Yahweh, kasama niya diyan si Jesus, dahil kasi yung panahon na yan, dito sa dito sa Deuteronomio, ay si Jesus ay nasa langit pa. Kasama pa ni pero ano ang sabi na ng Diyos na naglikha sa atin? Oh, sinabi niyang, oo, ako lamang, maliban sa akin ay wala ng iba pa. Alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang, maliban sa akin ay wala ng iba. Kasama niyan diyan si Jesus. Oh, sa panahon na yan, kasama niya. Pero anong sabi niya? Oh, wala nang iba pa Diyos. Kaya siya lamang ang Diyos. Kaya doon nagkakaisa ng ang sabi ni Jesus na ipinakilala niya sa Juan 17:3 na yung kausap niya ang Diyos na yun ang iisang Diyos na tunay. Yung nagsugo sa kanya, wala nang iba pa. Ay kung sinasabi nga ni Pablo na hinubad niya ang pagka-Diyos, siya yung may sabi na yun. Dahil nga kung titingnan natin yung sinabi ni Jesus na siya dating Diyos, dahil nga siya nasa langit pa, dati siyang Diyos. Oh, nung dumating siya sa lupa, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at siya naging tao. Yun ang sinabi ni Pablo sa Pilipos. Ay kaiba yun sa sinasabi ni Jesus. Ito yung kaiba sa sinabi ni Jesus. At kaiba rin sa sinabi noong nagsugo kay Jesus. Kasi yung magkasama nga silang dalawa doon ay ang sinabi ng Diyos na nagsugo kay Jesus ay siya lamang ang Diyos. Tama, sabi nga ni Yahweh, alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang, maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ay kasama niya diyan si Jesus. Oh, kaya si Jesus at saka yung Diyos na nagsugo sa kanya ay nagkakaisa ng sinasabi. Kaiba dun sa sinabi ni Juan. Ayun kasi sinabi ni Juan, ayun sa Juan 1:1 na siya ay salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Ayun ay kaiba. Si Juan ang may sabi na yun. Kaya yung sinabi ni Juan at saka sinabi ni Pablo ay sila yung mga may sabi na yun. Ngayon na nangyari kasi sa mga tao ay sa iba ay mas pinaniniwalaan nila yung salita ni Pablo at salita ni Juan kaysa dun sa salita ni Jesus. Kasi dapat kung halimbawa kung talagang tunay na mga Kristiyano, dapat ang susundin ninyo yung salita ni Jesus. Kasi bakit, kung titinin nyo, bakit yun ay magkaiba? Dahil kasi dito sa mundo, sadyang ganahan. Dito kasi ang tao ay nilagay dito sa mundo para subukin. Kaya kahit dito sa kasulatan, may mga pagsubok diyan. Ngayon, kaya naman hindi naman natin nalalaman yan dahil kasi nga ay hindi naman natin napapag-aralan. Dahil nga kasi sobra tayong mga sa ating mga pangarap. Dito nga sa ating mga pagtatrabaho dahil sa buhay. Sa hirap, minsan sa hirap ng buhay, mga tensyon natin mga inaabot. Kaya nangyayari, wala na tayong panahon. Kaya nga pagdating dito sa huling kasulatan, dito, ito nga yung Quran. Dito nga ay napakaraming inuulit-ulit dito sa sa Quran na ang Diyos ay iisa. Ang kagandahan dito kasi sa Quran, napakalinaw dito na na dito na sinasabi na iisa. Kundi ang dapat na sambahin natin ay yun yung iisa. Ay di kung tutuusin naman dito sa sa Biblia, malinaw din naman na sinabi nga ni Yahweh na siya nga ay siya lamang ang Diyos. Wala nang iba. Napakalinaw din naman ni malinaw, kaso nga lang din meron niyang napahalo na ganyang mga salita na kung bakit naman yun ang mga napahalo na yung salita na yun ang mas pinaniwalaan ng karamihan. Hindi yung mismo, dapat kasi ang paniniwalaan lamang ay yung mismong ang paniniwalaan, yung katulad yung si Jesus ang sinugo, ay yung dapat lang ang paniniwalaan at saka yung nagsugo. Kung bakit naman nagkataon yung napahalo ay yun ang pinaniwalaan. Dahil nga yun, kaya yun ang lumabas na ganyan. Dahil nga yun sa malabis na pagmamahal
at pagkilala ka dun kay Jesus. Ang nangyari kasi lumampas. Na bagamat sinasabi ni Jesus na kahit nga siya nakaupo na dun sa trono, kasama niya ang mga anghel, dun sa kahuli-huli niyang panahon ni pagbubuko rin ang mabuti at masama, ay sinabi pa rin niya, pinagdiinan niya siya ay anak ng tao. Ngayon, ang nangyari doon sa kuha ng pinaniwalaan ng kamay, dating Diyos. Hinubad niya ang pagka-Diyos, na yun ang sinabi naman ni Pablo. Na bagamat ito nung ay wala namang sinasabi doon ang Diyos na kundi ang sinabi ng Diyos na ito nga, makikita mo nga sa Deuteronomio, alamin ninyong ako ang Diyos, oo ako lamang, maliban sa akin ay wala nang iba pa. Kaya napakalinaw, wala nang iba pa, wala ka nang iisipin na iba nyo. Dito sa Quran ay napakarami dito, kaya dito kung magbabasa lang kayo ng Quran, ay dito talaga ay iisa lamang ang Diyos na wala siyang katambal na ibang Diyos. Paulit-ulit yan na napakaraming beses, sobrang daming beses ulit-ulit na siya ay walang katambal na Diyos, walang iba. Kaya nga dito sa sa Quran, yun nga kung doon sa nung nangyari kasi sa naunang kasulatan, katulad nga na yung mga compilation ng mga iba't ibang kasulatan na nga ay pinagsama-sama, tinawag nga na Biblia. Diyan nga ay meron nga sinabi na ang Diyos ay nagkaroon ng anak, ay dahil nga doon sa pagbanggit niya ng anak, ang mga anak ng Diyos, diyan ay nagkamali nga ng pangunawa yung karaniwan, at naisip nila na ang Diyos nga ay may anak na Diyos din. Kaya naman ang ginawa ng Diyos, ang pagsapit dito ng itong huling kapahayagan na pinagkaloob kay Propeta Muhammad na tinawag nga na Quran, ay dito nga ay mariin na na nilinaw. Tingnan ninyo ha. Sa ngalan ng Allah, ang Allah kasi dito yung wikang Arabic na Diyos. Allah ang tawag sa wikang Arabic. Dahil kasi ang Diyos kasi, katulad sa Biblia nga, ang tawag nga kay sa Diyos ay Yahweh. Ayun namang Yahweh salitang Hebrew. Kay Jesus naman ang tawag ni Eli dahil kasi bakit ang tawag ni Jesus sa yung original, kasi yung salitang Aramaic. Salitang Aramaic kasi yung Eli ang salita. Tapos ngayon, dito naman, Allah, dahil kasi Arabic. Tama ha? Ang sabi ng Diyos, sa ngalan ng Allah, ang pinakabahabagin, ang pinakamawain. Tapos ipagbadya, siya si Allah, ang nag-iisa. O kaya dito, nag-iisa, talagang dito, pinagdidiinan talagang nag-iisa. Ang Diyos na naglikha sa atin, iisa. Si Allah ang walang hanggan, ang sakdal ng ganap, ang may sariling kasapatan, ang lahat ng mga nilalang at umaasa sa kanyang pagtataguyod. Pero tamuha number 3, hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At walang sino man sa kanya ay maialin tulad. Kaya dito talaga nilinaw dito na siya ay hindi nagkaanak. Kasi kaya naman sinabi niya rito dito sa sa Quran, yung huling kapahayagan, dahil kasi marami nga mga tao na sinasabi na siya ay may anak na Diyos din. Dahil nga kasi yung mga naunang kasulatan na ang Diyos nga dito yung marami tinatawag na kanyang anak, ay pagkalipas ng mga lahi-lahi ng mga tao, salin lahi, yung lumabas sa mga tao na ang Diyos ay may anak din na Diyos. Ang Diyos naman hindi naman siya nanganganak, kundi siya ay naglilikha. Meron nga ng mga binanggit diyan sa lalo yung mga narinig ko na sa iba na sa ibang reliyon na sabi nila na ang Diyos si Jesus sa sinapupunan. Ang ibig sabihin naman na nasa sinapupunan, hindi naman yung kagaya na yung sinapupunan. Di ba yung dito si Jesus na rin nga nagsabi na yung mga sinasabi diyan sa kasulatan ay lalo na dito sa Bagong Tipan, karaniwan doon ay yung talinhaga. Kaya hindi malapat sinabi doon na alam mo, katulad yung anak ng Diyos ay anak nga mismo ng Diyos, literal.
Hindi, ang mga salita kasi, kaya nga sinabi ni Jesus na talinhaga, ibig sabihin ang mga nakasulat, hindi yan literal na kung ano yung pagkakasulat. Kapag sinabi na salita, hindi yung literal na salita na yung sa ako. Katulad na yung yung mag-aani, tingnan doon ang ibang pinatutungkulan. Ang pinatutungkulan ni Diyos, yung mag-aani doon ay ang Diyos. Katulad niyo yung mga trigo, yung maghahasik, tingnan niyo may mga sinabi niya si Jesus na maghahasik. Pero hindi yung sinabi yung naghahasik doon ayun may pinatutungkulan kasi puro mga talinhaga. Tapos yun namang mga anak ng Diyos, ayun ay nga ay yun yung pagtuturing ba basta sino man ang maging matuwid sa kanya, tinatawag na yung anak ng Diyos. Ay si Jesus nga ay matuwid na, kaya nga si Jesus tinawag na mismo anak ng Diyos. Ngayon nga dahil nga sa pagkakabanggit na anak ng Diyos, anong nangyari pagkatapos ng maraming iba't ibang salin lahi, anong nangyari napalagay sa isip ng karamihan na ang Diyos nga ay nagkaroon ng anak na Diyos din. Ngayon, kaya naman pagsapit itong huling kapahayagan na pinadala kay Propeta Muhammad, inalis na pati yung salitang ama. Dahil kasi pagka ang tawag sa kanya ay ama, lumalabas na may anak siyang Diyos. Ay ang Diyos naman talaga ay walang anak na Diyos. Wala, kundi noong panahon ng una, sa unang kasulatan ay nagtuturing lamang na anak. Kaya nga katulad yung paano nga si David ay tinawag niyang anak, yung mga anghel ay tinawag nga niyang mga anak ng Diyos. Si Adan tinawag niyang anak, yung Israel tinawag nga niyang anak ng Diyos. Kaya yun ay tinuturing talaga niya basta maging matuwid ay ikaw talaga ay tinatawaging anak ng Diyos. Ay ngayon nga dahil nga yung sa nangyari, lumabas na si Jesus ay anak ng Diyos, ay Diyos nga rin. Kaya naman dito pagsapit ng Quran, nilinaw niya na siya ay hindi nag-aanak, hindi siya nagkaanak, at hindi rin siya ipinanganak. Kaya nilinaw. Kaya yun ang yung mga bagay patungkol dun kay Jesus na nakita ko dito dati sa YouTube, na yun ang malimit ay pinagdidebatehan kung si Jesus ba ay tao o Diyos. Kaya ngayon susundin natin ay kung ano yung sinabi ni Jesus at sinabi ng Diyos na nagsugo sa kanya. Yun ang ating papaniwalaan. Ang sinabi ng Diyos na aalamin ninyo na ang pagkakasabi ng Diyos na naglikha sa atin ay kasama niya dun si Jesus sa langit. Ako lamang ang Diyos, wala nang iba. Ano sinasabi doon? Ay kasama niya dun si Jesus nasa langit. Kaya pagka tayo bigyan natin ng pansin ito yung napakahalaga. Dahil kasi alam nyo, kung hindi natin napapag-ukulan natin ay tayo naman sa huling araw ay sa kanya tayo babalik at magsusulit ng ating mga pinagawa. Ngayon kung sa paniniwala ay hindi natin alam, dahil kasi halimbawa kung ano lang yung naituro sa atin ng mga magulang, kung ano bagay yung pamilya natin, ayun na ang relihiyon, ayun na lamang ating ito na. At dahil kasi unang-una wala rin naman tayong oras na para paibigyan natin yun ng panahon para malaman natin, kasi yun ay napakahalaga, dahil dun mag-uumpisa yung yung tunay na paniniwala at pananampalataya. Ay kung halimbawa hindi natin alam, sayang naman. Pero may kung mabuhay tayo ng halimbawa, mayroong mga taong nabubuhay ng umaabot sa 70, 80, mayroong 50, mayroong 40, ay sayang naman yun. Pero may kung sa dami ng ating mga pinag-aralan ng mga yan ay nakuha natin na natutunan natin. Ito bagang bagay na napakahalaga. Ito dapat natin pag-uulan ng pansin. Sige, maraming salamat. Yung nga pala hindi pa nakakapag-subscribe at hindi pa nakakapag-follow, mag-follow na tayo. Sige, maraming salamat.